Hello po. Good morning, good evening, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, mayong buntag, mayong gabi kaninyong tanan. Guten Morgen. Schönen Abend. Schönen Tag sa ating lahat dito sa planet Earth na to. Mga kababayan, nandito na naman po ang inyong kaibigan na si Amelita Di Pataranta ay maglalahad sa inyo ng isang explanation kung ano po ang ibig sabihin ng phreatic eruption, volcanic phreatic eruption. So, guys, since na hindi naman po tayo scientist, ay ipagpamanhin na po ninyo kung hindi tama yung aking mga explanation. But papunta na po yun doon. First, ang tanong, what is phreatic eruption? Ang isang volcanic phreatic eruption po, guys, ay pwede rin po natin yan tawagin na phreatic explosion. So, bali ang volcanic phreatic eruption po ay pwede rin po natin yan tawagin na phreatic explosion. At dito po sa phreatic eruption or phreatic explosions na to from our volcanoes, not only in Taal volcano, all over the world, ay pwede po siyang magkaroon ng stem blast eruption. Ang explosion na po na to ay ito po ay isang stem blast eruption. At dito naman po sa isang phreatic eruption, phreatic explosion, stem blast eruption ng ating Taal volcano ay maaari, hindi ko po sinasabi kasi wala naman po kami dyan sa Pilipinas physically na ititest namin ito. According lang ito sa mga nakikita. So kayo po dyan na mga researcher, mga scientist students, kayo po ang may karapatan magkaroon ng mga studies at saka physically kumuha talaga kayo ng mga para i-test nyo through laboratory kung totoo po itong mga sinasabi ko or hindi, ay itong stem blast eruption ay ang mangyayari po dyan, yung magma po ay itong stem blast eruption, ang magma po ay umiinit po siya doon sa ilalim, umiinit po yung ang hirap mag-translate. Magma hit underground surface water. Ang magma po ay nag-iinit doon sa underground surface of water. Doon po ang stem ng magma po ay nagkakaroon po ng temperature from 500 to 1,170 degrees Celsius. So, ibig sabihin, yung underground surface water
ay umiinit yung stem ng magma doon sa ilalim. Kaya yun po ay nagkakaroon na tinatawag natin ng stem blast eruption. Kasi umiinit po yung tubig doon sa underground water. Pero since kayo pa na dyan sa Pilipinas, i-test nyo po yan. Yung ating mga fisheries and aquatic resources, time nyo na po yan dyan. Yung ating mga seismologists, volcanologists, time nyo po yan, magsama-sama po kayo, isama nyo rin po yung mga journalism student natin, yung mga journalist, para po magkaroon po kayo ng aklat about the phreatic eruption of Taal Volcano. It can be called Taal Volcano phreatic eruption. It can be called Taal Volcano phreatic explosion, and it can be called Taal Volcano stem blast eruption. So marami po yan mga inclusions kung ano po ang dahilan ng Taal Volcano explosion. So let's continue. Ang pag uminit po yung underground surface water, na yung steam po ng magma ng temperature sa ilalim ng tubig, kapag umabot na po siya from 500 to 1,700 degrees Celsius, yun po ang dahilan kung bakit po nagkakaroon ng stem blast eruption, kasi sobra na po ang taas, na umaabot po siya ng 932 to 2,198 Fahrenheit. So, kung tutuusin sa mga degree Celsius na to, Fahrenheit, nitong init ng Taal Volcano, kaya siya sumabog, pwede na po natin siyan pagpunan ng kuryente sa buong Pilipinas, dahil sobra po ang taas, 2,190 degrees Fahrenheit. It's so much. It's 932. It's almost 1,000 to 2,200. So it's pwede na po dyan mag-produce ng electricity the whole Philippines. Hindi na po magkukulang tayo ng electrification. kung mayroon tayong magaling na mga scientist talaga dyan sa Pilipinas. Pero so far wala naman po, pabayaan na po natin yung kalikasan ang magsentensya sa ating Taal Volcano. Ito lang po ay according sa mga pag-aaral. Kaya kayo po dyan sa Pilipinas, physically, yung mga scientists natin dyan na nag-a-acquire na maging mga scientists, yung mga researcher, time nyo po yan ngayon, chance nyo po yan, kasi physically po matitest nyo ang lahat kung ano yung mga lumalabas dyan na mga, kasi itong eruption, it causes up simultaneously evaporation stem resulting in an explosion. An stem such as what? Ang lalabas dyan sa mga explosion na yan ay composition ng water. Pwede po siya, itong Taal Volcano, pwede po siya simultaneously, kasi ang evaporation yan, so magre-result po siya ng explosion of water, number 1, ash, rocks, and volcanic bombs. Wag naman sana mangyari yung volcanic bombs, kasi masisira ang buong Calabarzon. Wag naman, sagad dyan ako. Kawawa naman ang aming taga-bundok ako ng Calabarzon. Kawawa naman ang lugar namin masisira. So, yan po guys ay kailangan na
makialam na po yun na dyan sa atin si Ma'am Briones, yung ating taga-DepEd. Gastusan nyo po dyan yung ating mga researcher, yung nag-aspire na maging scientist, yung ating matatalino sa mga science high school students, gastusan nyo po yan dyan. Pagtuunan nyo po ng pansin, laboratories, at saka yung fisheries and aquatic resources from fisheries and aquatic students from UP. Mayroon yan silang boat na ginagamit, ng tawag namin yan noon, submarine. Hindi pa pala, nung nandito na kami sa ibang bansa, hindi pa pala yan submarine. Pero nung mga bata pa kami dyan sa Pilipinas, ang tawag namin yan submarine. Na fake news kami doon. Pwede nyo rin po yung gamitin para makalapit po kayo doon sa Taal Volcano. Gamitin po natin yung ating mga Marines, yung ating mga Navy, para mayroon kayong security. Yan lang po ang isasuggest namin. Kasi napakalaki pong itong blessings sa mga magiging scientists natin dyan sa Pilipinas at sa ating mga journalist students, na para magkaroon tayo ng isang textbook na gagamitin for the next generation, elementary textbook or high school textbook or research material na ilalagay natin dyan sa ating mga libraries, sa ating mga museums, sa UP, sa lahat ng university all over the Philippines. Para hindi naman po yung ating pinag-aaralan lagi 8 sa 1. Kalimutan na po natin yung mga 8 sa 1 na yan. Ang pag-aralan na po natin so far is moving forward na po tayo ngayon is all about all scientific. Kasi po, business is according to the scientific. Life is according to scientific. Health is according to scientific. Businesses is according to scientific. So, move on na po tayo. Ang pagpapaganda ng bansa, more on scientific. So, maging scientific mentality na po tayo. Kalimutan na po natin yung EDSA mentality natin. Patalastas. So, tuloy na po tayo dito sa ating explanation about phreatic explosion is wag naman po sana maging volcanic bombs explosion. Yan po ay magdasal po tayo kay Lord dahil mahirap po yan pag maging bombs explosion. Kasi magiging equivalent na po yan sa isang missiles or whatever mas masahol pa. Kasi sisirain yung ground. Since na nandito na naman tayo sa West Philippine Sea natin. Yung fleet po na sinasabi ko noon sa inyo dyan sa mga videos ko, na yung fleet po doon sa ilalim ay pag gumalaw po yung fleet doon ay magkakaroon tayo ng lindol. Kasi nga po, tinatanggal natin sa ilalim ng mga corals na nagdudugtong-dugtong po sa ating mga plate underground water. Kasi yung ating underground water, mayroon din po yan doon bundok. Mga nag-ano-ano rin po yan, nagtatakip-takip. Ngayon, since na kinukuha natin yung mga corals, kung ano-ano na mga natural na gawa ni Lord para sila ay dikit-dikit, ngayon, pag tinatanggal natin yung mga coral na yon, minimina natin. So, nagkukulap sila doon sa ilalim. Kaya pag nagkulap sila doon, ang ating platelet sa underwater, ang mga seabeds underwater natin, pag nagkukulap sila doon, lumilindol dito sa ibabaw sa atin. Kasi nasa ibabaw tayo. Lumilindol, and then yung mga lupa either na mag-crack or yung pag naghiwalay yung platelet doon sa ilalim, dito naman sa ibabaw maghihiwalay din yan sila.
Yun yung mga tinatawag na nagkakaroon ng sinkhole. Kaya nga po, ang dapat alagaan natin yung mga trees, taniman natin sa mga bundok, sa mga gilid ng batis, lahat ng mga bambos, taniman natin para hindi mag-eruption. And then, ipagbawal talaga natin yung coral, yung pangunguha ng coral. Ano yan yung coral stones na iba't ibang kulay, maganda po yan. Pero, maganda po yan na pan-display. Pero, pag kinukuha na po natin yan sa ilalim ng dagat, sinisira po natin ang ating karagatan. Napupunta naman tayo. Kasi dugtong-dugtong po yan. Pero, ang volcanic eruption po ay talaga, sa ayaw at sa gusto natin, talagang puputok at puputok po ang isang volcano. Kaya lang, kailangan ang eruption ng isang volcano, kailangan pag-aralan natin kung anong klaseng eruption. Yan. Since na wala pa naman tayo nakikita ang ibang klaseng eruption dyan sa Pilipinas, sa ating Taal Volcano, nakikita pa lang natin yan ay phreatic eruption. Ngayon, pag-aralan nyo po yan kung anong klaseng eruption ang naganap. It can be phreatic explosion, steam blast eruption. Yun, pag-aralan po natin kung ano ang klaseng eruption. Madaldal po ang iyong lola. So, tuloy po natin. Dito po sa ating tinatawag na simultaneously evaporation of steam resulting into explosion such as na maglalabas siya ng steam, ash, rocks, or volcanic brambles, pwede rin po siyang since na phreatic explosion po yan, ang nangyari dyan sa ating Taal Volcano, pwede rin po siya magbuga ng steam, rocks, mga malalaking bato, or magkaroon din, pwede rin po siya maglabas ng lava. Pero kapag tinatawag natin ang explosion ay isang phreatic explosion pa lang, hindi yun normal na maglabas siya ng lava. Supposed to be, dapat kapag phreatic explosion, hindi po yan normal or it is unusual na maglabas po siya ng lava. Pero kapag ang temperature ay, kasi ang ating temperature, kumbaga sala sa init, sala sa lamig, parang parang tayo na, sala sa init, sala sa lamig, ay it can be or pwede rin po mangyari na ang ating temperature po na maging temperature po siya from cold to incandescent. Since na nandyan po tayo sa Pilipinas, wala tayo niyan cold temperature to incandescent, but mayroon tayong normal. Kasi wala naman tayo, hindi tayo nasa mga snow countries. So, from normal to incandescent temperature lang tayo mayroon. Kapag naman po ang mangyari na mayroon po siyang kasama ay, kapag po yan ay may kasamang lava. Kapag naman po ang explosion ay may kasamang magma, ay pwede na, ang tawag naman po natin dyan, kasi pwede, ano pa lang yan in the process pa lang po yan dyan, yung Taal Volcano, hindi pa po tapos ang nangyayari sa kanya. Pwede rin po mangyari na ito ay maging multi-magma classification. Ngayon, kung maglalabas naman tayo, magiging multi-magma naman ang eruption nitong ating Taal Volcano, ang tawag naman po natin dyan ay tatawagin naman po natin yan ng phreatomagma
magmatic eruption. Phreatomagmatic eruption. So, kayo po dyan talaga, yung mga mga volcanologist natin, mga estudyante pa lang natin, kailangan pag-aralan nyo po yan dyan talaga. Kasi, hindi po kayo mamamasay papunta sa US, papunta sa Europe, kung saan bansa. Nandyan na yan sa Pilipinas. Pupuntahan nyo lang po. Kaya ang government po dapat maging supportive po sa ating mga matatalinong estudyante in science from elementary, high school, and college from different regions of the Philippines. Gastusan nyo po yan, mahal na Presidente, Ma'am Briones, para pag-aralan po yung explosion ng Taal Volcano. Kahit paano magkaroon po tayo ng Filipino Research Book. Hindi yung katulad ng yung mga nire-research namin, yung mga dinadala dyan ni Madam Imelda Marcos na mga encyclopedia. Magkaroon naman po tayo ng sarili nating encyclopedia, Philippine Encyclopedia. Sometimes, pag may time. Kasi marami naman tayo dyan matatalinong mga journalist, mga students. Meron tayong matatalinong in science. Marami tayong mga matatalino. Mayroon tayo dyan mga marines na mag-protect sa ating mga scientists. Mayroon tayong mga navy, pwede silang protektahan. Wala na lang tayo submarine na makakasisid sa ilalim. Pero, ang government pwede po sila mag-provide ng tinatawag na camera underwater. Dito sa ibang bansa, dahil kumpleto po sila ng mga gamit. Madali lang naman po yan mabili. Bumili kayo sa China para mura-mura. Bumili kayo sa Korea. Habang kasalukuyan nagkakaroon pa ng actual explosion ang Taal Volcano. Let's say, umabot yan ng 6 months to 1 year. Sa tagal na pag-aaral na yan, magkakaroon kayo ng isang very good na experiment conclusion. Hindi kayo mapipig news kasi nandiyan po yan sa Pilipinas. Hindi lang po sasabihin sa inyo na ganito, actual nyo pong nakikita, actual nyo pong pag-aaralan. Kasi, kaya ko po sinasabi ito kasi ang isang phreatic explosion po ay mayroon po siyang kasamang hindi kanais-nais. Kaya nga, itong hindi kanais-nais ay ito po hinuli ko na. Kasi kung hindi nyo panunuorin yung the whole video, ay hindi nyo po malalaman yung hindi kanais-nais na side effect, adverse effect about the eruption, about phreatic eruption. Kasi po, kapag po ay ang ating volcano ay maging sala sa init, sala sa lamig, sala sa init, sala sa lamig, magkakaroon po siya na tinatawag na multi-magma explosion. Tapos tatawagin naman po natin siya na phreatomagmatic eruption. Na actually, actually itong science na to is phreatomagmatic eruption is actually ginagamit na to sa mga planets. Pero pwede rin po ito i-apply sa isang volcano eruption kapag ito ay phreatic eruption. Kasi mayroon po yan dyan tawag, let's say, ang phreatomagmatic eruption, ang tawag, ang another name na po niyan sa kanya ay Mars, kumbaga. So, mahaba na rin pong study yan, pero wag na po natin pahabain yung ating video ito. Ay according na po yan sa mga space scientists. So, wag po muna tayo pumunta doon sa labas ng Earth. Dito po muna tayo sa Taal Volcano. And then,
ito na po yung last and final. Itong phreatic explosion po ay hindi naman po ako mananakot dyan sa Pilipinas. Baka matakot kayo. Hindi pa naman po nyo dyan pinag-aaralan, bakit kayo matatakot? So, kailangan pag-aralan nyo po talaga muna kung ano ang ilalabas, ang mga inilalabas na mga materials from Taal Volcano. Kasi, maari po yung Taal Volcano na yan ay maglabas siya ng mga carbon dioxide, hydrogen sulfide, gas emission, na itong gas emission ay it can be poisonous and it can be not poisonous. It can be juvenile materials to the surface or it can be not juvenile materials to the surface. So, since wala po tayo dyan until now physical study, physical experiment, physical laboratories, so wag po muna tayo mag-isip dito sa mga poisonous gas emission, carbon dioxide, hydrogen sulfide na inilalabas ng Taal Volcano dahil hindi naman po tayo sure kung mayroon po naman talaga inilalabas ang Taal Volcano sa kanyang phreatic explosion or wala. So, kailangan po natin dyan mga taga-UP, kayo naman po yung kompleto ng mga laboratories, chance nyo na po yan. Kaysa naman papunta kayo ng IDSA, puro rally. Ang talino nyo, this time, gamitin nyo po dyan. Kasi kung itatayan nyo po yung inyong buhay, at least dyan sa Taal Volcano, magiging scientist kayo kung kayo ay makakaligtas. Kung hindi naman kayo makakaligtas, your name is in the history. At least nag-aaral kayo kaysa naman nagrarally kayo sa IDSA at nagsusunog ng effigy ni Pangulong Duterte. So guys, hanggang dito na lamang po. Ay salud yung Ma'am Briones, mahal na President Duterte. Please, pag-aralan po ng ating mga scientists at ating mga journalists at pasamahin mo po ang rin sa ating mga Navy para po protektahan yung ating mga student scientists in the future. Hanggang dito na lamang po guys, ang inyong kaisa-isang prinsesa ng mga basura. Diyan po yan! At hindi po yan dito. Hindi pa tayo makaalis dito sa Austria. Medyo kinukulong pa tayo ng bansang Austria. Hindi po nasa kulungan, pero bawal po muna tayo umalis ng bansang Austria. Kasi marami pa akong dapat harapin sa bansang ito. I love you guys. God bless and babush! Bye-bye!